Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. At nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Minsan, nasabi ni San Juan Bosco, huwag mong ipagpabukas ang kabutihang magagawa mo ngayon. Dahil baka wala ka ng bukas. Naniniwala ba kayo doon? Huwag ipagpabukas dahil baka wala ka ng bukas. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Juan Bosco. Alam niyo po, sa edad na 2 taon, nangulila na sa ama itong si San Juan Bosco. Kaya naman, ang kanyang ina ay nahirapang sustentuhan ang kanilang pangangailangang 3 magkakapatid, lalo na ang kanilang pag-aaral. Makaka-relate dito, yung mga single parent, mahirap magtaguyod ng anak, mahirap sustentuhan ang pangangailangan ng anak kung wala kang katuwang. Kaya naman, sa murang edad, kinailangan ni San Juan Bosco na magtrabaho sa kanilang bukid para makatulong sa kanyang mga kapatid at ina. Sa pagbibinata naman ni San Juan Bosco, ninais niyang maging pare. Yun yung gusto niya. Nung lumalaki na siya, gusto niyang maging pare. Ngunit dahil sa kahirapan at kakapusan ng edukasyon, naging mahirap itong tuparin. Take note, naging mahirap tuparin ang kagustuhan ni San Juan Bosco. Mahirap, pero hindi imposible. Mahirap, hindi imposible. Dahil wala siyang pinalampas na trabaho. At sa tulong ng kanyang mga kapitbahay at sa suporta ng kanyang ina,
nakapagtapos ng pag-aaral si San Juan Bosco at siya'y nakapasok sa isang seminaryo. Tunay nga na walang sinayang na panahon itong si San Juan Bosco. Magmula pagkabata hanggang nagbinata, siya'y nagtrabaho para sa kanyang pangarap, para sa kanyang kagustuhan. Dahil kung anong kabutihan ang magagawa mo ngayon, huwag mo nang ipagpabukas dahil baka wala ka ng bukas. Yung ginawa ni San Juan Bosco sa murang edad, yon ang humubog sa kanyang bukas. Imagine niyo, kung si San Juan Bosco natali sa pagiging mahirap, napako sa pagiging ulila, anong naging kanyang kinabukasan? Hello? Diba? Naging pari ba siya? Nakapagtapos ba siya ng pag-aaral? Ito rin po yung nangyari kay Jesus sa ating ebanghelyo. Wala siya o si Jesus nang magbalik sa kanyang sariling bayan, wala siyang sinayang na panahon. Nung magbalik siya sa kanyang bayan, agad nagturo. Sa araw ng pamamahinga, nagturo si Jesus sa sinagoga. O, ilan sa atin ang magtatrabaho sa araw ng pamamahinga? O ilan sa atin ang nagtatrabaho sa day off? Hello? Yung iba nga dyan araw ng trabaho, hindi nagtatrabaho. Tama ba? May ganun ba kayong kilala? No? Hindi na nagtrabaho nung day off, nung araw ng trabaho, hindi pa rin nagtatrabaho. May ganyan, di ba? Si Jesus, walang sinayang na sandali. Kahit araw ng pamamahinga, nagturo. At sa pagtuturong iyon ni Jesus, namangha ang lahat. Dahil para kakaibang galing ng taong ito. Sa sobrang mangha ng mga tao, nagtanungan sila. Ang sabi nila, saan niya nakuha ang mga iyan? Anong karunungan ang ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga kababalaghan? At tila hindi na kontento ang kanyang mga kababayan, maging ang kanyang pamilya, ang kanyang trabaho, nadamay, na para bang may kinalaman ang kanyang pamilya at ang kanyang trabaho sa kanyang galing. Ganyan tayo hindi ba? Karpintero lang yan. Paano siya nagkaroon ng ganung karunungan? Di ba? Anak yan ni Maria, ang mga kapatid niya, taga dito sa atin. Paano siya nagkaroon ng kapangyarihang magpagaling o gumawa ng kababalaghan? Paano siya nagkaroon ng ganung karunungan? Ngunit, hindi nagpatinag si Jesus. Sa halip na magpaapekto, nagpunta na lang siya sa ibang bayan at doon ipinagpatuloy ang kanyang pangangaral. Sayang, sana yung mga kababayan niya ang nakinabang sa galing ni Jesus. Sayang, hindi siya nakagawa doon ng marami pang kababalaghan dahil ayaw siyang paniwalaan. Marami sa atin ang napipigilan gawin, ang dapat gawin dahil sa maraming bagay. At kadalasan, may kinalaman ito sa kayamanan. Di ba? Pag walang pera, sasabihin, di ko magagawa. Wala kaming pera Hindi ko matapos yung project namin. Walang pambili yung nanay ko O kaya, ano pang nagiging hadlang para magawa ang dapat nating gawin? Katayuan sa lipunan.
Mahirap lang kami kaya wala akong mararating. Ordinaryong pamilya lang kami. Karpintero lang ang tatay ko. Yung nanay ko, labandera lang. Kung ganyan at ganyan, wala ka talagang mararating. Isa pang nagiging hadlang para magawa natin ang dapat nating gawin ay yung ating kakayahan. Sinasabi sa sarili, hindi naman ako magaling, mahina ako, hindi ako matalino, wala akong talento. Yan ang mga katwiran natin. At minsan, kumpiyansa din sa sarili. Confidence. Kaya hindi magawa ang dapat gawin dahil nahihiya. Walang lakas ng loob. May takot. At panghuli, isang dahilan, common ito sa lahat, kaya hindi nagagawa ang dapat gawin ay dahil sa katamaran. Wala na akong paliwanag doon. Alam na alam nyo na yan. No? Kaya hindi magawa ang isang bagay dahil tamad. Mga kapatid, realidad ang magkaroon ng balakid o hadlang para matupad ang mga naisin. Ngunit ang tinuturo lang sa atin ay gawin ang alam nating mabuti sa kabila ng mga balakid. Dahil ang taong may mabuting ginawa, tatanggap ng pagpapala. Ang taong may mabuting ginawa, tatanggap ng pagpapala. Ang walang ginawa, walang pagpapala. Kaya ang paalala muli ni San Juan Bosco, huwag ipagpabukas ang kabutihang magagawa mo ngayon dahil baka wala ka ng bukas. Amen.